Welcome to my channel. Ang vlog po natin ngayon ay may kinalaman sa marriage contract. Kumuha po ako ng 5 na medyo na-confuse ako sa tanong nila pero pipilitin ko pong masagot. Okay? 5 questions po ito na medyo parang curious ako dun sa ibang questions. Tapos yung iba naman parang bakit tinatanong? Okay? Sige, let's start with number 1. Wala pong pirma yung misis ko sa Certificate of Marriage or Marriage Contract sa PSA, nung lumabas sa PSA. Valid po ba to? Okay, so, di ba? Paano narehistro kung walang pirma yung misis niya, di ba? Hindi ko rin alam kung bakit. Ba't ganun? Paano ba to? Kasi ang marriage contract ay 4 na piraso. 1 will go to LCR, 1 will go to PSA, 1 will go to the church kung saan ka kinasal. And number 4 ay copy ninyo. So, 1 will go to the PSA. Yung po napunta sa PSA yung walang pirma. Yung 3 ay meron. Hindi napansin ng pastor na walang pirma yung isa. Tama po ba yun? Hindi ko alam kung paano kayo sasagutin. Pero, ganun po siya. Kung 4 siya, yung isa mapupunta sa PSA, yun po siguro yung walang pirma. Baka hindi napansin. So, valid po ba to? Valid naman kasi kinasal kayo. Kaya lang hindi ko alam. Baka yun nasa LCR ang may pirma. So, kailangan ma-check nyo din. Yung nasa LCR ba may pirma? Yung copy po ba natanggap nyo? Meron po bang pirma? O nag-order ba kayo ng CTC or Certified True Copy? May pirma. So, di po ba? Yung question niya pero medyo nalito ko. Pero hindi ko alam kung paano siya nawala ng pirma. Usually naman po kasi pag kinakasal, di po ba? After po, pinapipirma una nga ang couple, bago pa yung mga witnesses. So, hindi ko alam, ba't wala siyang pirma? So, dapat laging i-clear ng magkakasal na 4 po ang pipirmahan, 4 copies po yan. Paulit-ulit ako dyan. Kapag nag-MC po ako, kasi baka makaligtaan, nakapirma na ako sa unahan, sa likod, hindi na. Hindi pwede po yun. 4 na copies po yun. Okay? So, ang tanong niya, valid po ba to? Opo naman, kasi po kinasal po kayo. Naproseso po yan. Nangyari po ang kasal. May witnesses naman po. May license naman po yung nagkasal sa inyo. Valid po yan. So, yun nga lang po. Hindi ko alam po bakit walang pirma po yung inyong marriage contract. So, I don't know kung ano nangyari. Pero, matcha-check nyo rin po sa LCR kung what happened. Baka naman yung copy ng LCR ang may pirma. So, tanongin nyo po LCR, ano po yung dapat yung gawin. Okay? Kasi sila naman po ang pwede mag-correct doon sa PSA naman. Okay? Ang marriage contract ko po, walang nakalagay na birthplace. Okay. Ang marriage contract niya, may nakalagay na birthplace. Pero yung birth certificate niya daw, wala po. Okay lang po ba yun? So, saan kinuha yung birthplace? Kinukopy lang naman yung sa marriage license. So, hindi ko alam. Yung birth certificate ninyo, nung pinasa nyo po, pagkaintindi ko po wala pong birthplace. Tinyo, nakakalito, no? Hirap magpaliwanag. Nakakalito yung mga tanong. Okay. So, walang birthplace ang kanyang BC o birth certificate. Pero doon sa marriage contract, nilagyan na ng birthplace. Okay. Ang tanong, tama ba yung birthplace na nilagay sa marriage contract? Kasi from BC, wala ka namang birthplace. Tama po ba? Naguluhan ako. At saka bakit po walang birthplace yung BC nyo? Paano po may re-register yun? Kasi doon po sa taas ng BC, kung mapapansin nyo po, nandun po yung municipality, nandun po kung anong province yun nakakasako. So, doon po ba ang wala kayong birthplace? Diba? Naguluhan din ako. Tapos, kung wala kayong birthplace sa birth certificate, paano po nalaman nung nag-type sa marriage contract na doon kayo pinanganak? Naguluhan din ako, diba? Okay lang po ba yun? Hindi okay. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi siya okay sa akin. Kasi tanong niyo po, okay po ba yun? Pero I think, paano maging okay yun? Hindi ko alam. Ito pa, number 3. Ay, kasi mga confusing questions. Pero kailangan natin sagutin. Okay. Ano po ba requirement sa kasalang bayan? Okay. Dapat po kasi kung sino yung sponsor ng kasalang bayan, kay Mayor ba yan, yung mga counselor, may mga staff po yan. Pwede po i-discuss sa inyo. Okay, minsan nga yung DSWD na tumutulong, sila na nga rin po yung nagdi-discuss. So, dapat from them na nag-sponsor, alam niyo na po yun. Kasi kayo po ang magpo-produce ng mga requirements. So, dapat ganun po yun. Pero, basically, kung ano yung requirements sa marriage license,
Yun din po ang requirements usually sa kasalang bayan. Whether gagamit siya ng marriage license or gagamit po siya ng Article 34, which is Affidavit of Cohabitation na 5 taong mahigit na kayo nagsasama. So, ganun lang siya kasimple. Kung hindi man i-explain sa inyo, you can ask. Kung hindi pa rin malinaw, basically, kung ano yung marriage license requirements, may vlog po ako doon. Sundan nyo po yun. Okay? Pero dapat pinapaliwanag, diba? Okay. Ika-4. 2 beses na po akong kinasal. Valid po ba yun? So, di ba? Medyo, ito na naman, confusing na naman ito. Okay. Yung unang kasal mo, pangalan mo ba yun? Joke lang pa. Kasi sa pangalawa, nagpakasal ka ulit. Okay. Yung unang kasal niyo po, paano po kayo nakapagpakasal ng pangalawa? Dahil, anal po ba yung una? Ano po ba? Namatay po ba? O widower ba kayo? O widow ba kayo? Wala kayo nilagay eh. So, paano magiging valid? Okay, paano ka makakasal ng pangalawa kung kasal ka sa una? So, di ba confusing na naman yung tanong? Kasi dapat may pagpuputol ng kasal. Di ba? Ngayon, sa Senomar, nakikita naman po yun. So, tapos tinatanong niyo po ako kung valid yung kasal niyo. Hindi ko po alam eh kung namatay yung una o annulled kayo sa una. Yung pangalawa, paano magiging valid kung ganun nga po? Kung wala po yun. Ngayon, kung nakapagpakasal kayo sa pangalawa, at hindi naman napuputol yung una, ang hirap sagutin, ano? At hindi napuputol yung una, hindi po valid yung pangalawa. May batas po tayo doon. So, ang hirap sagutin, di ba? So, yun lang po yun. Paano siya magiging valid kung hindi naman napuputol yung una? Okay, 5. Ano pirma gagamitin sa marriage contract? Pirma ba ng surname ko sa husband ko o pirma ko nung dalaga ako? Okay. Ito po may vlog po ako dito. Ang vlog ko po dito, huwag masyadong maging masaya. I-check muna yung marriage contract nyo kung tama yung mga information. Kasama po sa i-check nyo syempre yung pirma nyo. Okay. Nung po may pirma po kayo doon, di po ba dalaga pa po kayo? Dalaga po ba kayo nung kinasal kayo? Di ba ang sagot doon usually yes naman, di ba? Okay. Kung ano yung apelido nyo po sa pagkadalaga nyo, kung ano po yung usual na pirma nyo ng dalaga kayo, yun po talaga yung ipipirma nyo. Bakit nyo po kukunin yung apelido ng napangasawa nyo? Di ba nga po kayo kinakasal eh? Kakakasal nyo pa lang po at hindi pa po yung narirehistro sa PSA at saka sa LCR. After marehistro yun sa LCR at saka sa PSA, saka pa lang po kayo gagamit ng apelido ng asawa nyo, which is the change of name and change of status ang tawag doon. So, dapat po sa pagkadalaga talaga. So, yun yung sagot ko doon sa ikalimang taon. 5 tanong. Okay. So, if ever po, sample lang po naipirma nyo, sige sabihin na natin yung gano'n, naipirma nyo, apelido na agad nung husband nyo. Pero nakakatuwa, ba't nyo naisip yun? Nagamitin agad yung apelido niya. Kasi kakakasal nyo pa lang po, hindi pa nga po na-rehistro. But anyway, siguro excited kayong gamitin yung apelido niya. Maybe, tuwan-tuwa kayo sa apelido niya. Baka mas maganda rin yung apelido niya kaysa sa apelido nyo. If ever naman po, paglabas naman po sa PSA, doon na po kayo magpa-final ng kung ano yung gagamitin yung pirma. Pag nag-change status na po kayo at saka nag-change of name. At pag nagamit nyo na, yung nabuo nyo sa isip nyo na gagamitin yung pirma o apelido ng husband nyo, huwag nyo na pong papalitan. Dapat consistent kayo. Kung ano yung binago nyo, ano yung in-apply nyo, yun na po yun. Final na po yun. Ayan, I hope na nakakalito yung 5 tanong, pero sige lang, kailangan natin sagutin para makatulong sa iba. Okay, kung di pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Paramihin po natin. Pero maraming salamat po sa mga nag-subscribe na. Actually, hindi ko masyadong pinapansin yung dami ng subscriber. Natuwa lang ako, biglang ang taas na niya. Bakit hindi ko po pinapansin? Iniisip ko po, nung ginawa ko yung vlog, hindi kumita lang. Okay? Maraming taong hindi alam yung mga bagay na to. Na wala naman nagpapaliwanag sa kanila. Since na-experience na natin to, ito na yung trabaho natin, ito na yung dinadaanan natin. Well, as makatulong rin tayo sa iba, 'di ba? Kung ano yung mga information na tututunan natin, ipapamahagi natin sa iba. Hindi man tayo nila binabayaran, it's a great help for them. At saka alam niyo po yung awareness, nakakatulong din po yun para maging tama yung gagawin natin, 'di ba?
So, yun, maraming salamat po. Paakyat ng paakyat yung subscriber natin. Hindi naman po tayo ganun kasikat na katulad ng iba na milyon-milyon. Pero ang dami pong nagko-comment na nakakatulong po kami. Maraming salamat po. At saka, yun daw gumugulo sa isip nila, yung mga tanong sa isip nila, nasasagot ko daw po. Kaya nagpapasalamat po ako. Sana ganun lagi yung maging aim ko. Tapos sana lagi akong makakatulong sa tuwing nag-goal ako or nag-aim ako ng ganon. Yun kasi yung gusto kong mangyari. Tsaka, di po ba, minsan kailangan natin rin matuto sa iba, makinig sa iba, di ba? Para may natututunan din tayo. Magandang point din yon. Yung iba nga nagbabasa ng libro, di ba? Para matuto. Iba naman nakikinig, katulad ngayon, para matuto. So, yun po. Naiisip ko lang po yun. Kung di pa po namin kayo subscriber, please do subscribe. Marami pa po tayong vlogs na lalabas. It's just, inaayos ko lang po ang aking schedule kasi ang dami ko pa pong inaasikaso sa ngayon. Okay, sana po kung nagustuhan niyo po yung mga videos natin, yung mga vlogs natin, please comment, share, and like para po maraming makinabang. Maraming salamat po. Thank you so much.